What's up mga idol? Ang gagawin po natin ngayon, mamimitas o mag-harvest po tayo ng talbos ng kamoting baging. Siguro kasi mga idol guys, siguro magdadalawang linggo na rin akong hindi nakakapunta sa taniman po natin ng kamote, sa maliit po nating taniman kung saan ko po itinanim yung atin pong mga kamote. Simula nung nag-harvest ako nung parang mga nakaraang linggo pa po, last week pa. Ngayon gustong kumain ng talbos ng kamote mga idol guys. Kaya naman titignan po natin, pupuntahan po natin yung maliit na taniman natin ng kamote. Kung marami na po ba ulit talbos tayong mapipitas o ma-harvest. Yun po, mamitas na po tayo mga idol. Mga idol, magpapakain muna tayo ng alaga nating mga hayop. Papakainin ko yung alaga po nating manok at yung aso namin, si Winter, at yung mga kuting doon sa itaas. Ayan, magpakain muna tayo mga idol. Winter. Madalas tumira yun yung nanay nitong mga to. Tapos yung tatay naman, pusa nga namin na kulay orange o yung parang Garfield yung kulay mga guys. Binigyan natin ng mga puputong, mga laman-laman. Ang isa lang nata sa tulog na. Wala pang pangalan yun mga idol eh. Meron pa yung isa, yung tricolor nga, kaso ayun, medyo maano yun, medyo mailap-ilap, pumatakbo pag nakikita ako. Ito maamo tong isa na to. Nanay nila nasa galaan na namin, mga naghanap ng pagkain. Ito ang alaga nating pusa. Nanay at tatay niyan mga idol, laging andyan sa bubong namin. Kaya kahit papano walang daga dito sa amin dahil sa bubong sila.
Yun yung mga daga hindi makapunta-punta dito sa amin dahil yun nga may pusa. Yan lang yung kagandahan sa mga pusa, mga guys. Kapag tayo ay may alagang pusa, kadalasan mas less yung daga o walang daga. Minsan kung meron man, mga ilan-ilan lang. Yun mga idol, tapos na tayong magpakain ng mga alaga po nating hayop. Kaya naman pupuntahan na po natin yung taniman natin ng kamote o yung talbusan po natin. Ayun, let's go guys. Mga idol, naka-ispa tayo ng tilapia mga idol. May malaking tilapia mga idol. Nakita nyo ba mga idol? Ayun mga idol. Ang laki ng tilapia. Ang daming palakang buki dito mga idol. Ang daming tumatalon. May malalaki tayong nakikita madalas. Madalas nakasampa sa bato tapos biglang tatalon sa tubig pag nakakita ng tao. Masyadong mailap yung mga palakang bukid. Kaya mga idol, puntahan na po natin yung taniman po natin ng kamote at tayo nga po ay mananalbos na po at mag-harvest ng talbos na naman po ng kamoting baging. Let's go guys. Ayan, dito na tayo mga idol guys. Ayan po. Ayan, marami naman pong talbos, marami naman tayong nakitang mga bagong usbong po. Dahil nga po nung parang mga last week nag-harvest din tayo ng kamote. Gusto kong kumain ng kamote talaga ngayon mga idol. Dahil isa rin to sa mga favorite ko po talaga yung dahon o talbos ng kamoting baging. So ayun nga po mga idol. Tayo nga po yung mag-harvest na po ng talbos ng kamoting baging. Dahil po ayan nga, marami na namang talbos naman po. May mapipitas pa rin po tayo. Ayan mga idol guys, bago ang lahat, medyo itutur-tur ko muna kayo dito sa ating mumunting hardin o sa ating mumunting taniman, sa ating small backyard garden idol guys. Ayan, kung makikita nyo sa likuran po natin, ayan, marami tayo ditong tanim na puno ng saging. Marami tayong tanim na saging dito mga idol. Ano po yan yung nakita nyo sa likuran po, mga saba po yan, yung malalaking saging. Saba. Yung dito naman mga idol, ito ipapakita ko mga idol, wait lang. Ito naman po mga idol guys, yung nasa likod natin. Ayan. Ito po. Yan naman po yung saging na bungulan. Yan naman po yung saging na bungulan, yung mahahaba po. Yellow green kapag nahinog. Napakatamis din yan mga idol. Yung saging po na bungulan. Ayan mga idol, ang lago ng ano natin, no? Mga kamoting kahoy. Ayan po sa likuran ko. Kung mapapansin nyo po, malago na po itong tanim natin. Kamoting kahoy. Kaso di ko alam kung may laman na ba o wala pa. Kung meron man siguro pura pa o maliliit pa. Tapos sa mga idol, dito naman tayo sa mga luya. Ang dami nating luya dito mga idol. Ang dami po nating tanim na luya dito. Meron po tayong red ginger, meron naman yung
malalaking luya, talagang malalaki siya mga idol guys. At meron naman po yung isa dito, ayan, meron naman yung katamtamang laki lang, yung mga nabibili din natin sa palengke. Ito kasing isa, ayun, yung talagang malalaking luya po iyan. Ayun naman pong nasa dulo, ayun nga po mga idol guys, yung turmeric o yung luyang dilaw. Napaka ano po niya, napaka healthy po niyang turmeric na yan. Actually lahat naman po ng luya ay healthy, kaso yung ano po kasi itong tawag dito, itong turmeric, kumbaga mas grabe po yung ano niya, makukuha nating health and benefits. Kumbaga ano rin po siya, superfood din siya, isa siya sa mga superfood po. Yung luyang dilaw o ito nga pong turmeric mga idol. At ganoon din naman po itong itong mga luya na nabibili sa palengke, napaka-healthy rin po. At yun nga rin po itong isa, yung itong red ginger mga idol. Ano pa po yan, galing pa po yan sa Bicol, inuwi po namin dito para itanim at magkaroon po tayo ng pang binhi o pang punla ng pulang luya. Yan po, napakasarap po niyan. Ano po siya, native siya sa Bicol province po. Ayun mga idol, ayan, naitur ko na po kayo dito sa ating mumunting halamanan o munting hardin, ng ating pong maliit na backyard garden. Ayun, may saging pa doon mga idol. Ayun, mag-harvest na po tayo ng talbos bago pa tayo abutan ng dilim dahil hapon na mga idol. Sasaglitin lang po natin yung pamimitas natin ng talbos ng kamote. Ayun, okay. Ito mga idol yung bunga ng saging. Ayan, hinarvest na natin yung puso niya nung nakaraan. Dito may tanim din tayong ayan, puno ng lubi-lubi. Napakasarap niyan mga idol, yung ano po niyan, ang pinaka-usbong o yung pinaka-talbos niya. Masarap sa ginataan. And meron din tayong puno ng bayabas. Matamis po yan, tsaka malalaki yung bunga. Ayun mga idol, oh. Ayun yung sinasabi kong lubi-lubi, doon pala merong ano, magandang talbos. Ayun po. Ayan, isum natin ang makita nyo ng malapitan. Ayun po yung talbos o usbong ng lubi-lubi. Napakasarap po niyan mga idol, sa ginataan. Tapos sahugan po natin ng isda, tapos tad-tad ng sili. Grabe, napakasarap. Napakasarap po niyang gulay na yan, lubi-lubi. Napaka ano po niyan, rare po niyang gulay na yan. Ayun po mga idol, andito na tayo sa talbusan, sa kamutihan. Ayan. Kahit papano naman po ay merong pa rin mga panibagong talbos o usbong po itong ating tanim na kamoting baging. Kaya naman mga idol guys, mag-harvest na po tayo dahil magdidilim na. Ngayon po mga idol, nandito na po tayo kung saan po nakatanim yung ating mga kamote. Ito pong maliit nating kamotihan. Tayo nga po'y mamimitas at magtatalbos. Mga idol, ang ganda ng ano nyo. Ang ganda po ng ano niya, talbos niya. Nakatakam na naman itong talbos ng kamote dahil napakasarap po nitong sweet potato tops mga idol. Ayun, mag-harvest po muna ako mga idol. Samahan nyo ako mga idol at mag-harvest tayo at mamimitas tayo ng walang iba kundi yung dahon o talbos ng kamoting baging. Siguro mga idol, iaano ko lang po ito.
isasalad. Kakainin po natin ng fresh. Ito pong dahon ng kamote. Ito mga idol guys, manalbos na po tayo. Kunin muna natin yung mga pitas. Marami-rami pa naman po mga idol yun. Panibagong talbos na po nito. Ating kanim na kamote. Yung kamote po mabilis din siyang magtalbos po. Kunin lang po natin. Healthy din po nito. Marami din po tayo na pitas. Ito po ganda ng ganda ng dahon mga idol. Idol guys, ito na po yung pitas nating talbos ng kamuting baging. Yan. Nakapag-harvest na naman po tayo ng fresh vegetable. Ayan mga idol. Dito lang po yan sa ating maliit na taniman o dito sa ating small garden mga idol guys. Ito na po mga idol guys, mga Kamixtrip Vlogs. Ito na po yung ayan po, yung napitas po nating talbos ng kamote. Ayan po.
Dahil mga idol, ano na po, hapon na. Magdidilim na po, kaya binilisan na natin yung pamimitas natin ng ito nga po, dahon ng kamote o yung talbos. Marami pa naman pong talbos, kaso syempre hindi naman po natin ilalahat dahil hindi rin naman po natin mauubos. Kumuha lang po tayo ng yung tama lang na ayun po, makakain natin nang sa ganun po ay hindi naman po masayang ang talbos ng kamote. At syempre mga idol, dahil tinalbusan na naman natin, mga 1 to 2 weeks lang po yan, ay marami na naman pong talbos itong ating tanim na kamoting baging. Kaya maganda rin po talaga na tinatalbos-talbosan natin para mas lalago pa po siya. Ayun po mga idol, hihimayin ko muna to mga idol at huhugasan. At ayun, pwede na nating kainin ng fresh. Dahil gagawin ko tong salad mga idol, o parang yung ensalada. Ayun mga idol, yung may ano lang, sibuyas, ganyan, lagyan ng kalamansi, bagoong isda, ayun, okay na po, healthy at fresh. Ayun, hugasan na natin mga idol. Punta muna tayo doon at para mahugasan po natin itong dahon o talbos ng kamoting atin pong na-harvest. Ito po yung saging na may puso. Napakababa lang po niya, tsaka ang liit nung pinakapuno niya. Yan, papalakihin natin at papagulangin po nang sa ganung pagdating ng araw o panahon ay may ma-harvest na naman tayong saging po na bungulan yan. Grabe ang init mga idol, maalinsangan na naman. Kahit hapon na, wala na yung araw, pero maalinsangan at mainit yung singaw po. So yun po mga idol guys, andito na po tayo. Ang gagawin po natin mga idol ay hihimayin na po muna natin itong atin pong napitas na talbos ng kamuting baging. At pagkatapos po nating mahimay lahat, atin naman pong huhugasan at atin nga pong isasalad. Okay po, maghimay muna tayo mga idol guys. Ganda po ng dahon itong yan po, talbos ng kamote natin pong hinarvest sa ating pong bakuran. Kaya po mga idol guys, talagang napaganda rin pong may mga tanim-tanim po tayo sa ating pong bakuran o sa ating paligid. Kahit maliit lang po yung space o yung pwesto po natin, ay pagtaniman po natin ng mga gulay-gulay o sabihin na natin mga halaman, prutas, mga puno. Kasi po darating din po yung time o yung araw na makapag-harvest po tayo ng ating mga itinanim.
kaysa bili po tayo ng bili sa palengke. Ang mamahal po ng bilihin. Lahat po ngayon mahal. Wala na pong murang paninda, lahat po mahal. Ang mga bilihin at mga paninda. Ayan, kahit paano po, kahit paminsan, ayan, gaya nga nito, meron tayong tanim-tanim. Imbes na bumili pa tayo ng ito nga, talbos ng kamote, yung dahon ng kamote sa palengke. Naka ano pa po tayo, naka menos pa po tayo. Dahil meron po tayong sariling tanim. Ayan po. Ito nga pong sweet potato tops. Para po makatipid-tipid tayo kahit papano sa mga gastusin po. Malaking tulong din po itong atin pong pagtatanim-tanim. Kung talaga naman pong wala kayong space sa inyo pong bahay, mga idol guys, ay maaari naman po tayong magtanim sa mga lalagyan po, sa mga plastic, sa mga sako, sa mga lagay ng mineral, sa mga bote, mga plastic bottle, o naman sa mga lalagyan na pwedeng mapaglagyan o pagpasukan ng lupa, pagsuksukan, ay maaari po nating tamnan. Naglagay lang tayo ng lupa, napadali lang mga idol, magmix lang tayo ng soil, mga pataba, kung ano-ano man na pangpaganda ng lupa para mataba po yung ating itatanim. Taniman po natin kasi talagang makakatulong po ito sa atin pang araw-araw mga idol guys. Ayun po, natapos na tayong maghimay nitong atin nga pong dahon o talbos ng kamuting baging. Ngayon naman po, hugasan muna natin mga idol guys. Nang sa ganun malinis, hugasan po natin maigi. Siguro kahit mga 4 o 5 hugas. Para po siguradong malinis po itong ating talbos at dahon ng kamote. Yan po. So ito na po mga idol guys. Na-prepare na po natin itong atin pong ginawang salad. So ito pong ensalada. Ensaladang talbos at dahon ng kamuting baging o ito nga pong sweet potato tops. Yan mga idol, samahan nyo ako dahil titikman na po natin itong ginawa po nating salad o ensalada mga idol guys. Bali ito na po mga idol guys, mga Kamistry Vlogs. Ito na po ang ating ginawang salad o ensalada po, gawa sa fresh dahon o talbos nito pong kamote o itong sweet potato tops. Para hindi naman po siya maging sobrang plain lang na mismong yung talbos lang nung kamote po. Nilagyan ko rin siya ng pipino, sibuyas, at yung siling green po yung tanim kong sili. Dahil gusto ko yung sili na yun mga idol. Dahil nga, siling haba siya pero sobrang ano po siya, sobrang maanghang. Ibang iba siya sa mga siling na bibili natin dyan sa palengke na madalas walang anghang o kung meron man kasing kaunti. Ito po talaga solid na napakaanghang. Para pong siling labuyo. Ayan po mga idol guys. Ngayon po titikman na rin po natin itong salad o ensalada nga. Ayan mga idol. Wala tong walang bagoong isda to mga idol. Plain lang po nating kakainin ng fresh. Ito pong pinaghalo-halo nating talbos ng kamote, itong sweet potato tops, pipino, cucumber, ayan po, sili o yung ito nga, siling green, siling haba, tsaka yung sibuyas. Ayan po.
let's go guys. Umpisa na natin, tikman na po natin itong ang ginawa natin salad. Yung mga idol, tikman na po natin kung masarap ba ang salad. So, umpisa natin sa mismong dahon ng kamote o ito pong talbos. Mga idol, fresh na fresh. Sarap mga idol. Fresh na fresh po yung lasa. Lasang dahon ng kamote. Lasa pong dahon ng kamote. Hindi po ang sarap. Fresh na fresh. Napaka-fresh niya po sa bibig pag kinain po natin at nino yan. Freshly salad po. Insalada mga idol. Oh my God! Wow! Yun o. Dahon ng kamote. Napakasarap mga idol guys kasi yung lasa niya po is fresh na fresh. Hindi natin binanlian to ng mainit na tubig o hindi natin pinakulo. Hindi natin pinakuluan mga idol. Talaga ngayon naman nakikita nyo naman fresh na fresh po. May mga idol guys, napaka-healthy nito. Ngipin na lang po natin ang dudurog at pipino po nito. Fresh na dahon po ng kamote o itong sweet potato pack. Yung mga nasili mga idol guys, tikman natin. Liit lang pero ayun mo. Nang lalaban po talagang hahagod kaagad sa ano po sa bibig natin itong sili na to. Talagang may anghang talaga siya. Maanghang. Sarap mga idol. Oh my God! Wow! Yum yum yum. Maglaway po yung mga gustong maglaway. Nakatakang mga idol. Yabe, napakasarap po. Hindi ako nagbibiro mga idol guys, mga kami-street vlogs. Talagang ano po siya, masarap. Fresh na fresh po yung grasa po nitong ating salad. Dahon ng kamote, pipino, sili, tsaka yung sibuyas. Lahat po fresh at napaka-healthy lahat. Mga idol, sarap, mga maubos ko po ito mga idol. Ang sarap. Lasang kamote. Lasang sweet potato tops po mga idol. Wala namang pinagkaiba po mga idol yung lasa kapag niluto natin itong daon ng kamote o hindi.
yung lasa niya is ayun pa rin po. Walang pinagbago. Ang nagbago lang mga idol, kasi fresh po at raw. Hilaw po natin siyang kinain. Ayan. Hilaw mga idol. What the fuck? Hindi po kagaya sa niluto natin. Pag once nang inuyan natin, syempre malambot na po yung gulay. Hindi na siya crunchy, hindi kagaya nito mga idol. Fresh. Kaya pag ninuyan natin mga idol, crunchy and talagang malutong dahil sariwang-sariwa po itong ating dahon o talbos ng kamote. Oh my God! Wow! Panalo to mga idol guys. Ang sarap-sarap talaga, walang halong biro. Hindi ako nagbibiro. Kitang-kita nyo naman mga idol. Kinakain natin yan ng fresh na fresh. Kamuting lasa. Wala naman pong pinagkaiba. Yun lang, yung pinagkaiba lang po dahil hilaw nga po at hindi siya luto na kinain po natin. Yun lang po ang pinagkaiba dahil fresh po natin kinain, hindi po natin niluto o pinakuluan man lang o binandian ng mainit na tubig. Ang sili. Pipino. Sili. Po ang kaisa-isang natirang dahon. Oh my God! Wow! Yung katas ng pipino at ng talbos po ng kamote. Grabe mga idol guys, mga ka-mixed vlogs. Napakasarap po. Fresh na fresh yung lasa. Yun nga, sabi ko nga, wala naman pong pinagkaiba yung kinain natin ng hilaw o luto yung talbos ng kamote. Ayun na ayun pa rin po yung lasa. Kaya lang naging naiba ng kagdal nga, hilaw po at pero fresh po natin kinain. Like dun sa lutong talbos ng kamote. Ayun po mga idol, napakasarap. Sulit na naman po yung pamimitas at pag-harvest po natin ng dahon at talbos ng kamote. Yun nga po dahil ayan, ginawa nating salad, ensalada po. Talaga namang napakasarap. Ayun po. Ngayon naubos mo nga mga idol guys. So ayun, walang natira. Dahil ayun po. Talagang masarap po. Ngayon po mga idol, dahil maanghang po talaga yung sili. Ito pa mayroon tayo dito juice pang tanggal po ng anghang nung pong siling green. Talagang mga idol guys, talagang walang halong biro. Talagang napakaanghang niya po. Siling haba pero sobrang maanghang. Para siyang siling labuyo. Kaya yung maliliit na sili, parang ganun po, napakaanghang. Sa lahat ng siling haba na natikman ko, ito po yung pinakamaang. Ano po ito, galing pa po ito ng Nueva Ecija. Ayun po. Itong sili po na to at nag-ano lang po ako, binhi lang po ako ng buto. Yung hinog na sili, kinuha ko po yung mga buto at ayun nga po, ibinindi natin at pinatubo, pinangtanim ko po. Hanggang ngayon meron pa rin naman po. Siguro mga ang taon po ng sili na namin, mga ano na po yan, mga 3 years na rin po na hindi po nawawala. Kada may naghihinog po, nagtatabi na po ako agad ng buto para may pangbinhi, may pangtanim po sa susunod na season po. Ayun, dahil sobrang maangan talaga.
Maanghang po talaga mga idol guys, kaming strip vlogs. So syempre mahilig tayo sa siling, mahilig ako sa maanghang. Kaya kaya ng bibig ko. Pero sobrang maanghang po. Kung hindi kayo sobrang gaano sa sili o siguro kahit mga ano lang, patiin ng 3 yung isang buong siling haba ay talagang kakapit na po yung lasa. Kung ilalagay nyo sa mga pagkain o kung hindi po kayo sobrang mahilig at sanay sa sili sa anghang. Ayan po pang patanggal ng anghang sa bibig at sa dila. Ayun po, kung nagustuhan nyo po itong video na po, please pakilike naman po ang ating video. At paki-subscribe nyo naman po ang aking YouTube channel. Ayun, thank you po. Thank you so much po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.